May mga sugat na tanging puso lamang ang nakakakita. At may mga pag-ibig na isinisilang mula sa pinakamasakit na pagkakamali. Samahan niyo po akong muli, mga kakwento, sa isang salaysay na susubok sa ating pangunawa sa pagpapatawad at pag-ibig. Paano kung ang taong nakatadhanang maghilom ng iyong mga sugat ay siya ring taong unang nagdulot ng pinakamalalim na hiwa? Ating pakinggan ang kwento ni Marco at Clara. Simple lang ang hiling ni Marco Imperial sa buhay sa araw na iyon. Isang basong tubig. Nakaupo siya sa first-class cabin ng Palawan Airways Flight PA 214 sa ilalim ng pangalang Miguel Cruz. Suot niya ay isang simpleng itim na polo shirt at maong. Malayo sa karaniwan niyang suot na mamahaling suit and tie. Ito ang kanyang paraan ang magpanggap na ordinaryong pasahero para personal na suriin ang kalidad ng serbisyong ipinagmamalaki ng airline na pag-aari niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang magalang na senyas para tawagin ang pansin ng flight attendant na papalapit. Ngunit ang babae na may name tag na Clara na nakasabit sa kanyang dibdib ay dumaan lamang sa kanyang harapan na para bang isa siyang hangin. Nagpatuloy ito sa pag-aasikaso sa isang dayuhang pasahero sa kabilang hanay. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa maganda nitong mukha. Huminga ng malalim si Marco. Pinipigilan ang unang bugso ng inis. Baka hindi siya napansin. Binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Nang muling dumaan si Clara, marahan siyang nagsalita. Miss, excuse me, pwedeng makahingi ng isang basong tubig? Sa pagkakataong ito, huminto si Clara. Ngunit ang tingin na ipinukol nito sa kanya ay tila ba isang dumi na nakadikit sa mamahaling upuan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa ang kanyang kayumangging balat, ang kanyang simpleng kasuotan, isang bahagyang pagtaas ng kilay, ang tanging sagot nito bago tumalikod ng walang imik at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Marco na nakatiwangwang ang bibig. Sa loob ng 5 taon mula nang itayo niya ang Palawan Airways, hindi pa siya nakaranas ng ganitong klaseng pambabastos mula sa sarili niyang empleyado. Ito ba ang serbisyong world class na binabayaran ng kanilang mga kliyente? Maya-maya pa, dumating ang isa pang flight attendant, isang lalaki na nagngangalang Leo. Siya ang cabin chief. Good morning, sir. May I help you? Tanong ni Leo. Ngunit sa likod ng magalang na tono ay may bakas ng pang-aasar sa mga mata nito. Isang basong tubig lang sana, sagot ni Marco. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Tumango si Leo at lumingon kay Clara na hindi kalayuan. Clara, bigyan mo ng tubig si sir. Nakita ni Marco ang pag-irap ni Clara bago ito pumasok sa gali. Pagbalik nito, dala na nito ang isang basong tubig. Ngunit sa halip na iabot ito ng maayos, halos padabog nitong inilapag ang baso sa maliit na mesa sa kanyang tabi na naging sanhi ng pagtalsik ng kaunting tubig. Here's your water, sabi nito sa malamig na tono, saka mabilis na tumalikod. Hindi na ito nag-abalang punasan ang natapong tubig. Doon na nagpasya si Marco. Ito ay hindi na simpleng kapabayaan. Ito ay sadyang diskriminasyon. Tumingin siya sa paligid. Ang ibang mga pasahero ay abala sa kani-kanilang ginagawa. Walang nakapansin sa maliit na eksena. Tiningnan niya si Leo na nakatayo sa di kalayuan at nahuli niya itong nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Clara. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Leo. Kumplizado sila. Huminga muli ng malalim si Marco. Bilang Marco Imperial, kaya niyang gumawa ng iskandalo. Kaya niyang ipatanggal sa trabaho ang dalawang ito sa isang tawag lang. Pero bilang Miguel Cruz, ang ordinaryong pasahero, may mas matalino siyang gagawin. Maingat niyang kinuha ang kanyang telepono, kunwari magbabasa ng email. Isang maliit na ilaw na halos hindi makita ang kumurap. Ang audio at video recording system na personal niyang pinondohan para sa seguridad ng bawat first class seat
ay nagsimula ng gumana. Idinodokumento ang lahat ng nangyayari. Ang natitirang oras ng biyahe ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat hiling niya, gaano man kasimple, ay sinasadyang ipagpaliban o ibigay ng may kasamang pagmamataas. Nang mag-serve sila ng pagkain, halos ihagis ni Clara ang tray sa kanyang mesa. "Enjoy your meal," sabi nito. Puno ng sarkasmo ang boses. Ang sukdulan ay nang magkunwari siyang natapunan ng kaunting kape ang kanyang pantalon. Muli niyang tinawag si Clara. "Miss, pasensya na. Pwede makahingi ng tissue o basang tuwalya?" Tiningnan siya ni Clara na para bang sinadya niya iyon. "Sandali lang," sabi nito at naglakad palayo. Hindi na ito bumalik. Pagkalipas ng 10 minuto, si Leo ang lumapit. "Sir, pasensya na po kayo." Busy lang po si Clara sa ibang pasahero, sabi nito na may pekeng pag-aalala. "Eto po ang tissue." Ngumiti lang si Marco at kinuha ang tissue. "Salamat." Nang malapit na silang lumapag, isinagawa na ni Marco ang huling hakbang. Tumayo siya at nagtungo sa gali, kung saan naroon si Clara at Leo. "Excuse me," sabi niya. "Gusto ko lang sanang malaman kung bakit ganito ang serbisyo ninyo. May nagawa ba akong mali?" Tumawa ng mahina si Clara. "Sir, kung hindi niyo po kayang bayaran ng first class, sana sa economy na lang kayo. We're busy serving our real VIPs." Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Malinaw, direkta, at lahat ay nakunan ng kamera. Hindi na sumagot si Marco. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tumango lang siya at bumalik sa kanyang upuan. Nang lumapag na ang eroplano at isa-isa nang bumababa ang mga pasahero, hinintay ni Marco na halos maubos ang lahat. Nang siya na lang ang natitira, tumayo siya at dahan-dahang naglakad palabas. Sa may pinto ng eroplano, nakatayo sina Clara at Leo. Nakangiti habang nagpapaalam sa mga huling pasahero. Nang dumaan si Marco, hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Clara. Pagkababa niya sa tarmac at makalayo sa eroplano, kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. "Garcia," sabi ni Marco, at ang boses niya ay nagbago. Nawala ang pagiging ordinaryong Miguel Cruz. Ang nagsasalita ngayon ay ang makapangyarihang CEO ng Palawan Airways. Ang boses niya ay malamig, matalas, at walang anumang emosyon. "Ako to. Ihanda mo ang lahat ng files tungkol sa Flight PA 214. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang kanyang abogado. Lalo na pagpapatuloy ni Marco habang nakatingin pabalik sa eroplano kung saan nagtatrabaho ang babaeng sumira sa kanyang araw, ang profile ng flight attendant na si Clara Reyes. Ang pekeng ngiti na isinuot ni Clara sa buong biyahe. Ang matikas na postura ng isang flight attendant ay napalitan ng pagod na pagyuko ng kanyang mga balikat. Hinubad niya ang kanyang sapatos at bawat hakbang niya papasok ay tila ba may pabigat na nakakabit sa kanyang mga paa. Naabutan niya ang kanyang ina, si Aling Nelia, na nakaupo sa silyang degulong sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo. Ang dating masiglang mukha nito ay maputla at ang katawan nito'y nangayayat dahil sa karamdamang matagal na nitong iniinda. "Nay, nandito na po ako," malambing na sabi ni Clara, pilit pinapasigla ang kanyang boses. Lumapit siya at marahang hinalikan ang noo ng ina. Lumingon si Aling Nelia at isang matamlay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Anak, kumusta ang biyahe mo?" "Okay lang po, Nay." "Medyo pagod lang," sagot ni Clara. Iniiwasan ang tingin ng ina. Ayaw niyang makita nito ang inis na namumuo pa rin sa kanyang puso, inis para sa pasaherong iyon, si Miguel Cruz. Ang imahe ng lalaki ay bumalik sa kanyang isipan. Ang kayumangging balat, ang simpleng suot, ang kalmadong mukha, na tila ba hindi nababagay sa karangyaan ng first class. Sa isang iglap, hindi si Miguel Cruz ang nakita niya,
kundi isang multo mula sa nakaraan. Ang multo ng isang lalaking may kaparehong tindig, kaparehong aura ng tahimik na kapangyarihan ang lalaking sumira sa kanilang buhay. Biglang bumalik ang alaala. Ang kanyang ama, isang maliit na negosyante, na may ngiti sa labi habang ikinukwento ang bago nitong business partner. Isang lalaking mayaman, makapangyarihan, na nangako ng magandang kinabukasan para sa kanilang kumpanya. Ngunit ang mga pangako ay napako. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawala na parang bula. Naalala niya ang araw na umuwi ang kanyang ama, na talunan. Ang dating masayang tahanan ay napuno ng katahimikan at luha. Hindi nagtagal, bumigay ang puso nito, literal at makahulugan. At ang lalaking may sala, ang lalaking kamukha ni Miguel Cruz, ay hindi na nila muling nakita. Anak, ayos ka lang ba? Ang boses ni Aling Nelia ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napapikit si Clara. Ayos lang po, Nay. May naalala lang. Pumunta siya sa kusina para ipaghanda ng hapunan ang ina. Habang naghihiwa ng gulay, ang kanyang isip ay lumilipad. Kailangan niya ang trabahong ito. Bawat sahod niya ay halos kulang pa para sa mga gamot at bayarin sa ospital ni Aling Nelia. Ang pagiging flight attendant sa Palawan Airways ang tanging bumubuhay sa kanila, kaya't kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang isuot ang maskara ng profesionalismo kahit pa ang nasa harap niya ay isang paalala ng kanyang masakit na kahapon. Ngunit kanina, sa eroplano, hindi niya napigilan ang sarili. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay tila naghanap ng malalabasan. At sa kasamaang palad, si Miguel Cruz ang napagbuhusan niya nito. Pagkatapos kumain, inalalayan niya ang kanyang ina papunta sa kwarto nito. Inayos niya ang kumot at siniguradong komportable ito bago siya bumalik sa sala. Umupo siya sa maliit na lamesa kung saan nag-aabang ang isang salansan ng mga sobre. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito. Bill ng kuryente, bill ng tubig, at ang pinakakinatatakutan niya ang sulat mula sa ospital. Isang paalala na mayroon silang malaking pagkakautang na kailangan ng bayaran. Napahawak si Clara sa kanyang noo. Nararamdaman ang pagbigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Takot. Iyon ang totoong nararamdaman niya. Takot na baka isang araw ay mawala na lang ang lahat. Takot na baka hindi niya kayang iligtas ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang laptop para tingnan ang kanyang email. Umaasang may magandang balita, isang anunsyo ng bonus, kahit ano. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang email na may subject na nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Urgent. Summons to head office. Ang nagpadala, Office of the Vice President for Operations, Palawan Airways. Ang puso ni Clara ay nagsimulang kumabog ng malakas. Binuksan niya ang email. Nanginginig ang mga kamay. Maikli lang ang nilalaman nito. Isang formal na utos na humarap siya sa main office kinabukasan. 9:00 ng umaga para sa isang disciplinary hearing. Hindi na niya kailangang hulaan kung tungkol saan ito. Si Miguel Cruz, siguradong nagreklamo ang pasaherong iyon. At ang reklamo ng isang first-class passenger ay hindi binabalewala. Isinara niya ang laptop. Ang takot na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na pagtanggap sa kapalaran. Wala siyang ebidensya. Wala siyang laban. Salita niya, laban sa salita ng isang mayamang kliyente. Alam na niya kung sino ang paniniwalaan ng management. Ito na siguro ang katapusan. Ang katapusan ng kanyang trabaho. Ang katapusan ng kanilang pag-asa. Sumandal siya sa upuan at sa unang pagkakataon mula nang umuwi siya, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi ang tunog ng isang pusong pagod na pagod ng lumaban. Kinabukasan, pumasok si Clara sa conference room ng Palawan Airways head office na parang isang sundalong papunta sa bitayan. Nakasuot siya ng kanyang kumpletong uniforme, plansadong-plansado,
Ang buhok ay nakapusod ng maigi. Sa labas, mukha siyang kalmado at propesyonal. Pero sa loob, ang kanyang puso ay walang tigil sa pagtambol na tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Inaasahan niyang dadatnan ng Vice President at ilang HR managers, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang eksenang hindi niya pinaghandaan sa gitna ng mahabang lamesa. Sa pinakadulo nito, nakaupo ang isang lalaki. Ang lalaking kilala niya bilang si Miguel Cruz. Ngunit hindi na ito ang simpleng pasaherong nakita niya kahapon. Ang suot nito ngayon ay isang itim na business suit na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. At ang presensya niya ay naglalaman ng isang awtoridad na hindi maipagkakaila. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang mas matandang lalaki na may salamin na sa tingin ni Clara ay isang abogado. Si Leo De Castro ay naroon din, nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay nagpapakita ng halong pag-aalala at pagkamausisa. Napatigil si Clara sa may pinto. Naguguluhan, Miss Reyes. Maupo ka, sabi ni Miguel, ang boses ay flat at walang emosyon. Itinuro nito ang bakanteng upuan sa kabilang dulo ng lamesa, direktang kaharap niya. Nanginginig ang mga tuhod na sinunod ni Clara ang utos. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila 1 kilometro ang haba. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isang importanteng kliyente? Isang kamag-anak ng may-ari? Nagsimula ang abogado, si Attorney Garcia. Formal niyang ipinaliwanag ang dahilan ng pagpupulong. Isang formal na reklamo ng grave misconduct and discriminatory behavior na isinampa laban sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Miss Reyes, nagsalita muli si Miguel. Bago tayo magpatuloy, gusto kong may mapanood ka. Sa isang senyas niya, isang malaking screen sa pader ang umilaw at ang sumunod na mga eksena ay nagpaguho sa natitirang pag-asa ni Clara. Doon, sa malinaw na video, pinanood niya ang sarili, ang pag-irap, ang pagdaan na parang hangin, ang padabog na paglapag ng baso, ang sarkastikong, "Enjoy your meal," at ang pinakamatindi sa lahat, ang kanyang mga huling salita sa gali. Kung hindi niyo po kayang bayaran ng first class, sana sa economy na lang kayo. Lahat ay naroon. Malinaw. Hindi maikakaila. Ang bawat kilos at salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa kahihiyan. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. May gusto ka bang sabihin, Miss Reyes? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa? Umiling si Clara. Ano pa ang sasabihin niya? Anong depensa ang maibibigay niya laban sa isang konkretong ebidensya? Yumuko siya. Tinanggap ang kanyang pagkatalo. Naiintindihan ko po. Halos pabulong niyang sabi. Tinatanggap ko po ang anumang desisyon ng kumpanya. Handa na po akong. Hindi niya matuloy ang mga salitang mag-resign o matanggal. Inaasahan niya ang susunod na sasabihin. You're fired. Ngunit hindi iyon ang lumabas sa bibig ni Miguel. Hindi ka tatanggalin sa trabaho, Miss Reyes. Nag-angat ng tingin si Clara. Gulat na gulat. Maging si Leo ay napatingin nang may pagtataka. Nagpatuloy si Miguel. Ang pagtatanggal sa iyo ay ang madaling paraan. Hindi nito mareresolba ang ugat ng problema. At base sa iyong record, isa ka sa mga pinakamahuhusay naming flight attendant bago ang insidenteng ito. Napalunok si Clara, lalong naguluhan. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka namin sisisantihin, pag-uulit ni Miguel. Pero hindi rin ito nangangahulugang wala kang parusa. Simula ngayon, pansamantala kang aalisin sa flight roster. Ito na, babagsakin siya sa ibang departamento o sususpindihin. Sa halip, patuloy ng lalaki, isasama ka sa isang bagong inisyatibo ng Palawan Airways, isang Customer Empathy
and Service Enhancement Project. Ang layunin nito ay isawsaw ang ating mga frontliners sa iba't ibang sitwasyon para mas maunawaan nila ang pananaw ng bawat customer. Mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamayaman. Nakatitig lang si Clara, hindi makapaniwala sa naririnig. Isang proyekto? Anong klaseng parusa ito? At doon ibinigay ni Miguel ang huling pinakamatinding dagok. Gagawin mo ito sa loob ng 1 buwan. Mag-oobserba ka sa iba't ibang lugar, sa mga terminal, sa mga kainan, sa mga pampublikong lugar. Susuriin mo ang bawat aspeto ng serbisyo. At para masiguro na nauunawaan mo ang perspektibo ng bawat customer, huminga ito ng malalim at ang kanyang mga mata ay tila ba ng aasar. Simula bukas, ang magiging partner mo sa proyektong ito ay si Miguel Cruz. Isang iglap ng katahimikan. At pagkatapos ay ang unti-unting pagkaunawa sa sinabi nito. Ang magiging kasama niya araw-araw. Sa loob ng 1 buwan ay ang mismong lalaking ininsulto niya. Ang lalaking may hawak ng kanyang kapalaran. Tumingin si Clara kay Miguel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay, at marahil isang pahiwatig ng amusement. Ito ay hindi parusa. Ito ay torture. Isang mabagal at kalkuladong torture. At si Clara Reyes, na walang ibang pagpipilian, ay kailangang pagdaanan ang bawat segundo nito. Kinabukasan, nagising si Clara na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Para siyang estudyanteng papasok sa unang araw ng klase na ang guro ay ang taong pinakakinaiinisan niya. Saan siya dadalhin ni Miguel? Sa isang malamig na opisina para utusan siyang mag-encode ng data? O baka naman sa isang training room para pangaralan siya buong araw? Nagkita sila sa lobby ng main office. At muling nagulat si Clara. Si Miguel ay nakasuot na naman ng simpleng polo shirt at pantalon. Tila ba isa lang siyang ordinaryong empleyado. Wala ang bakas ng mataas na opisyal na humatol sa kanya kahapon. "Handa ka na?" tanong nito. Isang tipid ng ngiti ang nasa labi. Tumango lang si Clara. Hindi makapagsalita. Ngunit sa halip na pumasok sa elevator paakyat, lumabas sila ng gusali. Sumakay sila sa isang simpleng kotse, hindi ang mamahaling sasakyan na inaasahan niya, at nagmaneho si Miguel palayo sa distrito ng mga opisina. Huminto sila sa isang lugar na hinding-hindi niya inaasahan. Ang Pasay Bus Terminal. Anong ginagawa natin dito? Naguguluhang tanong ni Clara habang bumababa sila sa gitna ng magulong tanawin. Mga taong nagmamadali, mga nagtitinda ng yosi at tubig, at ang malakas na sigaw ng mga konduktor. "Dito magsisimula ang proyekto mo," sagot ni Miguel. Magmasid ka. Sa loob ng 1 oras, wala silang ginawa kundi umupo sa isang sulok at mag-obserba. Sa una, naiinis si Clara. Anong mapapala nila dito? Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makita ang mga bagay na hindi niya dati napapansin. Nakita niya ang pagod ng ngiti ng isang tindera ng pagkain, ang pasensya ng isang dispatcher, ang inis ng isang pasaherong matagal nang naghihintay. Maya-maya, isang matandang babae na may dalang mabibigat na bayong ang dumaan sa kanilang harapan. Bigla itong natumba at kumalat ang mga laman ng kanyang bayong, mga gulay at prutas sa maruming sahig. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Miguel. Walang pag-aalinlangan, tinulungan niya ang matanda na makatayo at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na paninda. Hindi niya ininda ang dumi sa sahig o ang mga taong nakatingin. "Ayos lang po ba kayo, inay?" Narinig ni Clara na tanong ni Miguel sa matanda. Puno ng pag-aalala ang boses nito. Nakatayo lang si Clara doon, hindi makagalaw. Isang maliit na hiya ang gumapang sa kanyang puso. Ito ang lalaking hinusgahan niya. Ang lalaking inisip niyang mayabang at walang pakialam. Ngunit heto ito ngayon. Nagpapakita ng kabutihang loob na hindi niya inaasahan. Nang tanghalian,
Dinala siya ni Miguel sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Amoy pa lang ng adobo at sinangag ay nakakagutom na. "Dito tayo kakain?" tanong ni Clara. Hindi maitago ang gulat. "Bakit? May problema ba?" Nakangiting tanong ni Miguel. Umorder ito ng 2 plato ng kanin at adobo at umupo sila sa isang mesang plastik. Nag-aalangan man ay kumain si Clara. Habang kumakain, napansin niyang tila sanay na sanay si Miguel sa ganitong lugar. Kumakamay pa ito habang kumakain. Siya pa itong mukhang naiilang. Ang pinakamagandang serbisyo, minsan, hindi mo makikita sa mamahaling restaurant, sabi ni Miguel sa pagitan ng subo. Makikita mo sa isang tasang mainit na sabaw na inabot sa iyo ng nakangiti. Sa buong hapon, nagpatuloy sila sa kanilang obserbasyon. Dinala siya ni Miguel sa palengke, sa pier, sa istasyon ng tren, at sa bawat lugar na puntahan nila. Unti-unting nagbabago ang pananaw ni Clara. Nakikita niya ang ibang bersyon ni Miguel, isang taong marunong makisama, matalino, at may kakaibang pag-unawa sa mga simpleng tao. Nagsimula siyang makaramdam ng bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Gaan ng loob. May mga pagkakataong nahuhuli niya ang sarili na nakangiti sa mga biro nito. May mga sandaling nagtatama ang kanilang mga mata at isang kuryente ang tila dumadaloy sa kanya, dahilan para mabilis siyang umiwas ng tingin. Pauwi na sila. Habang naglalakad sa isang mataong bangketa, muntik na siyang mabangga ng isang nagmamadaling lalaki. Ngunit bago pa man mangyari iyon, mabilis siyang hinila ni Miguel palapit dito. Ang isang kamay nito ay nakahawak ngayon sa kanyang braso. Napatigil silang dalawa. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Ang tanging nararamdaman ni Clara ay ang init ng kamay ni Miguel sa kanyang balat. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong siya ng mga mata nitong seryoso. Ilang segundo silang nagkatitigan bago mabilis na bumitaw si Miguel, tila napaso. "Pasensya na," sabi nito, medyo nahihiya. Salamat," pautal na sagot ni Clara. Ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang ihatid siya ni Miguel sa sakayan malapit sa kanilang apartment, isang ngiti na ang nasa labi ni Clara. Isang totoong ngiti. Ang araw na inakala niyang magiging isang impyerno ay naging masaya. "Salamat sa araw na to, Miguel," sabi niya. At sa pagkakataong iyon, tapat ang kanyang mga salita. "Walang anuman. Maghanda ka para bukas," sagot nito. Tumango si Clara at tumalikod na para maglakad. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang pagtunog ng telepono ni Miguel. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit sapat na ang lakas ng boses nito para makuha ang kanyang atensyon. Ang tono ng pananalita ni Miguel ay biglang nag-iba. Ang dating relax at palakaibigan ay napalitan ng isang boses na matigas, formal, at puno ng awtoridad. "Yes, Garcia. Did you check the quarterly projections? I need the report on my desk by tomorrow morning and arrange a meeting with the board. This is urgent." Napatigil sa paglalakad si Clara. Ingles, negosyo, board meeting. Mga salitang hindi nababagay sa isang simpleng partner sa proyekto. Mabilis na lumingon si Miguel at nakita siyang nakatingin. Agad nitong ibinaba ang tawag. "Boss ko," mabilis nitong sabi, tila nagpapaliwanag. "Istrikto. Alam mo na." Pilit itong ngumiti. Ngumiti rin si Clara. Ngunit isang pilit na ngiti na lang iyon. Tumango siya at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Habang papalayo, ang init na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng malamig na pagdududa. Ang mga ngiti, ang kabaitan, ang karinderya, lahat ba iyon ay isang palabas lang? Isang kalkuladong plano? Ang unang kabanata ng puso niya, na akala niya'y nagsisimula ng mabuksan, ay bigla na namang napuno ng isang malaking tandang pananong. Sino ka ba talaga, Miguel Cruz? Sa loob ng kanyang totoong opisina, isang malawak at modernong espasyo, sa pinakatuktok ng Palawan Airways Building,
Si Marco Imperial ay hindi makapag-focus sa mga numero at ulat na nasa kanyang harapan. Ang isip niya ay nasa babaeng kasama niya buong araw kahapon. Naaalala niya ang pagtataka sa mga mata ni Clara, ang unti-unting paglambot ng ekspresyon nito, at higit sa lahat, ang tunay na ngiti nito bago sila maghiwalay. May kung anong tumutulak sa kanya na alamin pa ang tungkol dito. Hindi na lang ito tungkol sa proyekto o sa pagpaparusa. Naging personal na ito. Garcia, sabi niya sa intercom, tinatawag ang kanyang abogado at kanang kamay. Pumunta ka dito. Ilang sandali lang ay pumasok na si Attorney Garcia. May dalang folder. Marco, ito na ang hinihingi mong background check kay Clara Reyes. Inilatag nito ang mga dokumento sa mesa. Binasa ni Marco ang bawat detalye. Ang kanyang educational background, ang kanyang performance reviews na halos perpekto, at ang section na nagpatigil sa kanya ang medical records ng ina nito. Nakasaad doon ang malubhang sakit sa bato ni Aling Nelia at ang malaking gastusin para sa dialysis nito. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagiging desperado ni Clara na manatili sa trabaho, ang stress na nakapinta sa mukha nito noong unang araw, ang dahilan kung bakit ito naging bugnutin. Hindi nito binibigyang katwiran ang ginawa niya, pero binigyan nito ng konteksto. Isang konteksto na nakapagpalambot sa puso ni Marco. Kawawa naman pala. Bulong ni Marco sa sarili. Anong plano mo, Marco? Tanong ni Atty. Garcia na may pag-aalala sa boses. This is getting complicated. Ang usapan ay bibigyan mo lang siya ng leksyon. Pero parang lumalayo ka na sa plano. Gagawin ko lang kung ano ang tama, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa medical file. Tumawag ka sa St. Luke's. Maghanap ka ng pinakamagaling na nephrologist. Sabihin mong may ipapa-check up ako. Gawin mong mukhang bahagi ito ng corporate social responsibility program ng kumpanya. Ayokong malaman niyang galing sa akin. Marco, this is risky. Gawin mo na lang, Garcia. Putol ni Marco. Ang boses ay pinal at hindi na nagpapahintulot ng anumang pagtutol. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Clara. Ang pagdududa ay bakas pa rin sa mga mata nito, pero hindi na kasing tindi ng dati. Sa halip na magtanong, sinakyan na lang muna ni Clara ang daloy ng kanilang araw. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas lalong nakikita ni Marco ang totoong Clara, isang babaeng matalino, may prinsipyo, at may malaking puso para sa pamilya. At habang mas nakikilala niya ito, samantala, sa isang madilim na sulok ng Palawan Airways, si Leo De Castro ay hindi mapakali. Ang pagkakatanggal niya sa flight roster at ang special project ni Clara ay isang malaking sampal sa kanyang ego. Naramdaman niyang may mali, may kakaiba sa relasyon ni Clara at ng misteryosong si Miguel. Dahil sa inggit at ambisyon, nagsimula siyang magmanman. Isang hapon, sinundan niya si Miguel matapos nitong ihatid si Clara. Nagulat siya nang makita niya itong lumipat mula sa simpleng kotse papunta sa isang itim na luxury sedan na may driver na naghihintay sa isang di kalayuang kanto. Hindi siya nakontento. Kinabukasan, maaga siyang nag-abang. Sinundan niya ang luxury sedan at nakita niya kung saan ito pumasok, sa isang exclusive na subdivision sa Forbes Park. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng litrato si Miguel. Habang bumababa ito sa sasakyan at papasok sa isang mansyon. Sino ka ba talaga? Tanong ni Leo sa kanyang sarili, ang kanyang isip ay puno ng masamang balak. Sa kabilang dako, isang himala ang dumating sa buhay ni Clara. Isang tawag mula sa Palawan Airways HR Department ang nagpaalam sa kanya na ang kanyang ina ay napili bilang isa sa mga benepisyaryo ng kanilang bagong health assistance program. Isang kilalang espesyalista raw ang personal na bibisita sa kanila para suriin ang kalagayan ni Aling Nelia. Hindi mapagsidlan ng tuwa si Clara. Nag-uumapaw sa pasasalamat.
Ang una niyang ginawa ay tawagan si Miguel para ibalita ito. "Miguel, hindi ka maniniwala," masayang sabi ni Clara sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa galak. "Yung nanay ko, may doktor na titingin sa kanya. Galing sa kumpanya. Ang laking tulong nito." Nakangiti si Marco habang pinapakinggan ang tuwa sa boses ni Clara. "Talaga? Mabuti naman." "Masaya ako para sa inyo, Clara. Salamat talaga. Ewan ko, pero pakiramdam ko, simula nang dumating ka, parang gumaganang lahat." Halos pabulong na sabi ni Clara, isang confession na hindi niya sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Natigilan si Marco. "Clara," bago pa man siya makapagsalita, may narinig siyang tunog ng isang message notification mula sa telepono ni Clara. Narinig niya ang biglang pagtigil nito sa paghinga. "Clara? Adyos ka lang?" Sa kabilang linya, nakatingin si Clara sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang unknown number. At sa ilalim nito, isang litrato. Ang litrato ni Miguel na bumababa sa isang mamahaling kotse sa harap ng isang mansyon. At sa ibaba ng litrato, may mga salitang nakapagpatindig ng kanyang balahibo. "Sino ba talaga ang taong kasama mo?" Ang mensaheng iyon ay parang isang batong ibinato sa kalmadong tubig, lumilikha ng alon ng pagdududa na muling gumulo sa isipan ni Clara. Kinabukasan, sa kanilang pagkikita, hindi niya naitago ang bigat na daladala sa kanyang dibdib. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na distansya. "May problema ba, Clara?" tanong ni Marco. Agad napansin ang pagbabago. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Clara. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang litratong natanggap niya. "Ito. Sino ka ba talaga, Miguel? Bakit ka nagsisinungaling sa akin?" Tiningnan ni Marco ang litrato. Huminga siya ng malalim, handa na sa sandaling ito. "Hindi ako nagsinungaling." "Anong hindi?" "Nakita ko. Yang kotse, yang bahay. Hindi yan pag-aari ng isang simpleng empleyado," giit ni Clara. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kalmadong hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Clara. Nagulat si Clara sa init na gumapang mula sa palad nito papunta sa kanya, bahagyang nagpahupa sa kanyang galit. "Sasakyan yan ng boss ko," paliwanag ni Marco. Tinititigan siya ng diretso sa mata. "Minsan, inuutusan niya akong gamitin ang sasakyan niya para sa mga importanteng errands. Ang bahay na yan, doon din siya nakatira. Hinatid ko lang ang ilang dokumento. Clara, maniwala ka sa akin. Ang pangalan ko ay Miguel Cruz. At ang lahat ng ipinapakita ko sa iyo, yan ang totoo." Mayroong sinseridad sa kanyang mga mata, isang bagay na mahirap ipagkaila. Ang bawat salita niya ay tila totoo. Nalilito si Clara, ang isip niya ay nagsasabing magduda, ngunit ang puso niya ay gustong maniwala. Sa huli, pinili ng puso niya, "Patawad," sabi niya, yumuko. "Naguguluhan lang ako." "Naiintindihan ko," sagot ni Marco, at marahang pinisil ang kanyang kamay bago ito bitawan. "Halika, ituloy na natin ang araw na to." Ang insidenteng iyon, sa halip na maghiwalay sa kanila, ay tila mas lalo pa silang pinaglapit. Nawala ang huling pader na nakapagitan sa kanila. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tawanan, malalalim na kwentuhan, at mga sandaling puno ng kilig. Isang hapon, habang namamasyal sila sa Baywalk at pinapanood ang paglubog ng araw, dahan-dahang hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon, hindi na bumitaw si Clara. Pakiramdam ni Clara ay nasa alapaap siya. Ang bigat ng mundo na dati niyang pasan-pasan ay tila naglaho. Sa piling ni Miguel, nakahanap siya ng kapayapaan. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang parke, sa ilalim ng mabining ilaw ng mga poste,
Dahan-dahan siyang hinarap ni Marco. Ang mga mata nito ay kumikinang, sumasalamin sa nararamdaman ng puso niya. Clara. Bulong nito. Palapit ng palapit ang mukha nito sa kanya. Napapikit si Clara, naghihintay sa kanilang unang halik. Samantala, si Leo De Castro ay nagngingit-ngit sa galit. Nalaman niya mula sa kanyang mga espiya sa opisina na nagiging malapit na nga si Clara at si Miguel. Ang kanyang unang plano na sirain ang tiwala ni Clara ay nabigo, kaya't nagpa siya siyang gamitin ang kanyang pinakamatinding alas. Kung hindi niya kayang sirain si Clara kay Miguel, sisirain niya si Clara sa buong mundo. Gamit ang isang pekeng account, ipinadala ni Leo ang orihinal at hindi na-edit na video ng insidente sa eroplano sa isang kilalang Marites blogger na may milyon-milyong followers. Dinagdagan niya ito ng isang kwentong binaluktot na si Clara Reyes ay isang flight attendant na regular na nang-aapi ng mga pasaherong hindi mukhang mayaman. Ang epekto ay mabilis at malupit. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay naging viral. Nagtrending sa Twitter ang hashtag na Cancel Palawan Airways. Ang mukha ni Clara ay nasa lahat ng dako sa Facebook, sa TikTok, sa mga news blogs kasama ang mga masasakit na komento at pagbabanta mula sa libu-libong netizens. Sa parke, bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ni Clara. Mga tawag at mensahe mula sa kanyang mga katrabaho. Ano yon? Tanong ni Marco. Bahagyang nawala sa momentum. Nagtatakang kinuha ni Clara ang kanyang telepono. Binuksan niya ang mensahe mula sa isang kaibigan, isang link, sa isang Facebook post. Pag-click niya sa link, ang mundo niya ay gumuho. Napanood niya ang sarili niyang video. Ang sarili niyang mukha, puno ng pagmamataas at galit. Nabasa niya ang daan-daang komento. Nakakahiya ka, Clara Reyes. Dapat tanggalin yan sa trabaho. Kaya bumabagsak ang serbisyo sa Pilipinas dahil sa mga ganitong empleyado. Boycott Palawan Airways. Nabitawan ni Clara ang kanyang telepono. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang masayang mundo na binuo nila ni Miguel sa loob ng ilang linggo ay biglang gumuho sa isang iglap. Clara, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Marco, hinawakan siya sa balikat. Ngunit hindi na makapagsalita si Clara. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mukha sa screen, paulit-ulit na hinuhusgahan ng buong mundo. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, tumunog ang telepono ni Marco, isang tawag mula kay Attorney Garcia. Marco, we have a massive crisis, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagmamadali. The board is calling for an emergency meeting. They want a public statement. At ang gusto nila ay ang agarang pagkakatanggal kay Clara Reyes para maapula ang galit ng publiko. Ang sumunod na mga oras ay isang malaking dagok para kay Marco Imperial. Sa isang iglap, ang personal niyang misyon ay naging isang full-blown corporate crisis, ang pangalan ng Palawan Airways, na pinaghirapan niyang itayo at alagaan, ay dinudungisan sa social media. Ang board of directors ay nagpapanik at ang pressure mula sa publiko ay hindi mapigilan. Sa loob ng emergency conference room, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. We need to fire her! Now! Sigaw ng isang board member. Issue a public apology and terminate Clara Reyes. That's the only way to control the damage. I agree. Sabi ng isa pa, she's a liability. We cut our losses and move on. Tahimik lang na nakikinig si Marco sa lahat ng suhestiyon. Nakaupo siya sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit sa loob niya ay kumukulo ang galit. Galit hindi kay Clara, kundi sa sistema. Galit kay Leo De Castro, na alam niyang may kagagawan nito. At galit sa mga kasama niya sa board
na mas inaalala ang stock prices kaysa sa buhay ng isang empleyado. Habang nagkakagulo ang lahat, pumasok si Attorney Garcia at may ibinulong kay Marco. Isang report mula sa kanilang cybersecurity team. Natuntun nila ang orihinal na nag-upload ng video. Isang dummy account na nakalink sa isang IP address sa loob mismo ng Palawan Airways building, partikular sa computer na ginagamit ni Leo De Castro. Iyon na ang kailangan ni Marco. Tumayo siya. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa silid ay nawala. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang misteryosong co-owner na bihirang magpakita ngunit may hawak ng pinakamalaking boto. Hindi natin siya tatanggalin, deklara ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. But Marco, the PR nightmare. Ang PR nightmare na ito, putol ni Marco, ay isang sintomas ng mas malaking problema. Isang problema na hindi mareresolba ng pagtanggal sa isang tao. Tumingin siya sa paligid. We're calling for a press conference this afternoon. Samantala, si Clara ay nasa kanyang apartment. Yakap-yakap ang kanyang ina habang walang tigil sa pag-iyak. Ang kanyang telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog. Ang kanyang social media ay puno ng puot. Pakiramdam niya, siya na ang pinakakinamumuhiang tao sa buong Pilipinas. Pinatay na niya ang kanyang telepono. Ayaw na niyang makarinig ng kahit ano. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ang tanging bumabagabag sa kanya ay si Miguel. Hindi na niya ito nakausap mula pa kagabi. Siguro, naniwala na rin ito sa lahat ng paninira. Siguro, tulad ng iba, hinusgahan na rin siya nito. Hapon na nang buksan ni Aling Nelia ang telebisyon para manood ng balita. At doon, sa lahat ng news channels, nakalive ang press conference ng Palawan Airways. Nay, patayin niyo na po yan. Pakiusap ni Clara. Ayaw nang makita ang sariling kahihiyan. Ngunit bago pa man mapatay ni Aling Nelia, lumabas sa entablado ang tagapagsalita ng kumpanya at sa likod nito, isang pamilyar na lalaki ang lumakad papunta sa podium. Napatigil si Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking nasa TV, suot ang isang mamahaling suit na may kumpiyansang humaharap sa daan-daang kamera, ay si Miguel. Ang pangalan na lumabas sa screen sa ilalim ng kanyang mukha ay hindi Miguel Cruz, Marco Imperial, CEO, co-owner, Palawan Airways. Nabitawan ni Clara ang basong hawak niya. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng kanyang puso na tila nagkalamat. Si Miguel ay si Marco Imperial. Ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya, ang pinakamakapangyarihang tao sa Palawan Airways. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Sa telebisyon, nagsimulang magsalita si Marco. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay matatag at malinaw. I am Marco Imperial, the CEO of Palawan Airways. I am here to address the recent issue involving one of our flight attendants, Miss Clara Reyes. Inaasahan ni Clara na marinig ang kanyang sentensya, ang kanyang public termination. The video you saw is real. Pagpapatuloy ni Marco. What Miss Reyes did was unacceptable, and it does not reflect the values of our company. However, what the video doesn't show is the context. It doesn't show the personal burdens she was carrying that day. It doesn't show that she is human, and humans make mistakes. Napatingin si Clara sa screen, hindi makapaniwala. But this incident, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay lalong lumakas, has opened my eyes. We, at Palawan Airways, have failed. We have failed to create a system that supports our employees' well-being. We have failed to look beyond the uniform and see the person wearing it. Therefore, Ms. Reyes will not be terminated. Instead,
she will be at the forefront of a new internal reform program. Furthermore, we are launching a full investigation into the malicious spread of this video, which we have now traced to another employee acting on personal grudge. We do not tolerate cyberbullying and slander. Bumaling si Marco sa kamera. Ang kanyang mga mata ay tila direktang nakatingin kay Clara. Palawan Airways believes in second chances. Isang sandaling katahimikan. And so do I. Pagkatapos ng press conference, ang opinyon ng publiko ay unti-unting nagbago. Ang galit ay napalitan ng paghanga sa pamamalakad ng CEO. Ang hashtag ay naging second chance. Ngunit sa maliit na apartment sa Pasay, si Clara ay nakatayo pa rin sa gitna ng mga bubog sa sahig. Ang lalaking nagsimula na niyang mahalin ay hindi lang siya niloko sa kanyang pangalan, niloko siya nito sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng pasasalamat dahil sa pagsagip nito sa kanya o ng matinding galit dahil sa panloloko nito. Ang puso niya ay nahati sa dalawa at ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang idinulot ng viral video. Gabi na nang may kumatok sa pinto ng apartment ni Clara. Alam na niya kung sino iyon. Ang bawat katok ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang isip, dinala siya ng kanyang mga paa papunta sa pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Marco. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot na ulit ito ng simpleng damit. Tila ba sinusubukang ibalik ang imahe ni Miguel na nakilala niya, ngunit para kay Clara, ang ilusyon ay basag na. Clara, sabi ni Marco, ang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi sumagot si Clara. Sa halip, tinitigan niya lang ito. Ang mukha ay pareho. Ang mga mata ay pareho. Ngunit ang taong nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero. Pinapasok niya ito ng walang imik. Umupo si Marco sa maliit na sofa. Habang si Clara ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Isang pader na inilagay niya sa pagitan nilang dalawa. Bakit? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Clara. Ang boses ay malamig at basag. Bakit mo ginawa yon? Lahat ba yon? Kasinungalingan? Isang laro lang para sa'yo? Hindi. Mabilis na sagot ni Marco. Umiling. Clara, hindi yon laro. Anong tawag mo doon? Isang social experiment? Para pagtawanan ang isang hamak na empleyadong tulad ko? Para makita kung gaano kadali akong malinlang? Ang bawat salita ay may kasamang sakit. Hindi. Clara, makinig ka sa akin. Pakiusap. Tumayo si Marco at sinubukang lumapit, ngunit umatras si Clara. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Clara. At sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Niloko mo ako, Marco. Pinaniwala mo ako. Pinaniwala mo ako na may isang taong nakakaintindi sa akin. Pinaniwala mo ako na pwedeng maging masaya. Pero lahat pala yon ay isang malaking kasinungalingan. Hinayaan lang ni Marco na ilabas ni Clara ang lahat ng kanyang sama ng loob. Hindi siya nagsalita. Tanging ang mga mata niya ang nangungusap, puno ng pagsisisi. Nang humina na ang mga hikbi ni Clara, doon na siya nagsalita. Oo, nagsinungaling ako tungkol sa pangalan ko. At patawarin mo ako doon. Sa simula, ang plano ko lang talaga ay bigyan ka ng leksyon. Pag-amin niya. Nagalit ako. Nasaktan ang pride ko. Gusto kong iparanas sa iyo ang mahusgahan. Huminga siya ng malalim. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, nawala na ang galit. Napalitan ito ng paghanga. Napalitan ng pag-aalala. At bago ko pa man namalayan, napalitan na ito ng natigilan siya. Tila nahihirapang sabihin ang mga salita ng pagmamahal. Napatigil sa pag-iyak si Clara at napatingin kay Marco. Gulat. Totoo ang lahat ng pinakita ko sa iyo, Clara. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay naging marubdob.
Totoo ang pagtulong ko sa matanda. Totoo ang pagkain natin sa karinderya. Totoo ang bawat ngiti. Ang bawat tawa. Yon ang totoong ako. Ang Marco na hindi CEO. Ang Marco na gusto kong makilala mo. Pero bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Clara. Ang boses ay mas mahina na. Natakot ako. Amin ni Marco. Natakot ako na kapag nalaman mo kung sino ako, babalik ka sa dating ikaw. Babalik ang pader sa pagitan natin. Gusto kong mahalin mo si Miguel, ang totoong ako, hindi si Marco Imperial, ang CEO. Dahan-dahan, lumapit si Marco. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Clara. Hinawakan niya ang mga pisngi nito at marahang pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Patawarin mo ako sa kasinungalingan ko, bulong niya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na. Pero sana, maniwala ka na ang nararamdaman ko para sa'yo ay ang pinakatotoong bagay sa buhay ko ngayon. Tinitigan ni Clara ang mga mata ni Marco. Nakita niya roon ang sakit, ang pagsisisi, at ang isang emosyon na hindi niya kayang ipagkaila pag-ibig. Ang puso niyang puno ng galit kanina ay unti-unting lumambot. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit ang katawan niya ay tila may sariling isip. Dahan-dahan, yumakap siya kay Marco. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon muling humagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito dahil sa sakit, kundi dahil na rin sa gulo ng kanyang nararamdaman. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Shh! Nandito lang ako. Bulong nito sa kanyang buhok. Sa yakap na iyon, sa gitna ng pagkalito, naramdaman ni Clara ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang lugar kung saan pwede siyang maging mahina. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalas siya sa yakap at tumingala. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang bagay na hindi nila natuloy sa parke. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan ito. Isang halik na nagsimula sa pagpapatawad, lumalim sa pasasalamat, at nagtapos sa pangako ng isang bagong simula. Ngunit sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng kanilang kalye, isang anino ang nagmamasid. Si Leo De Castro. Hindi pa siya tapos. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang dyaryo. Isang artikulo tungkol sa pagkalugi ng Reyes Shipping Lines. At sa litrato ng business partner na nanloko sa ama ni Clara. Isang pamilyar na pangalan ang nakasulat, Ricardo Imperial. Hindi pa tapos ang laro, Marco. Bulong ni Leo sa sarili. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Clara. Ang dating magulo niyang mundo ay napalitan ng kapayapaan at kaligayahan. Si Marco, sa kabila ng pagiging abala bilang CEO, ay laging gumagawa ng paraan para sa kanya. Inaasikaso nito ang lahat ng pangangailangan ni Aling Nelia. Ang pinakamagagaling na doktor ang tumitingin dito at ang kalusugan nito ay unti-unti nang bumubuti. Hindi na bumalik si Clara sa pagiging flight attendant. Sa tulong ni Marco, binigyan siya ng posisyon sa Community Relations Department kung saan mas nagagamit niya ang kanyang talino at puso sa pagtulong. Ngunit higit sa lahat, ang nagpapasaya sa kanya ay ang mga simpleng sandali nila ni Marco, ang paglalakad sa dalampasigan, ang panonood ng sine, ang pagluluto ng hapunan sa maliit niyang apartment. Nakita niya ang totoong Marco, hindi ang CEO, hindi si Miguel, kundi ang lalaking mahilig sa adobo, marunong makipagbiruan sa nanay niya, at ang paraan ng pagtingin sa kanya ay tila ba siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Sa wakas, naramdaman niyang buo siya. Sa wakas, naramdaman niyang karapat-dapat siyang mahalin. Mahal kita. Bulong ni Marco isang gabi habang nakaupo sila sa beranda ng apartment. Nakatingin sa mga bituin. Mahal din kita, sagot ni Clara. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito.
Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala nang pwedeng sumira sa kanilang kaligayahan. Ngunit ang nakaraan ay isang multo na laging nag-aabang sa tamang pagkakataon para magparamdam. Kinabukasan, habang masayang nagdidilig ng halaman si Clara sa labas ng kanilang apartment, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, si Leo De Castro. Mukha itong pagod at mas matanda. Ang dating kayabangan sa tindig nito ay napalitan ng isang mapanganib na hitsura. "Anong ginagawa mo dito?" Matapang na tanong ni Clara. "Di ba't suspendido ka?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leo. "Sinira niyo ni Marco ang buhay ko, ang karera ko. Kaya't naisip ko, dapat lang nasuklian ko kayo ng pabor. Umalis ka na," sabi ni Clara. Tumatalikod. "Hindi mo ba gustong malaman ang huling sikreto ng prinsipe mo?" tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng lason. Isang sikretong kahit siya baka hindi pa alam. Napatigil si Clara. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi sumagot si Leo. Sa halip, may inihagis ito sa kanyang paanan, isang luma at naninilaw na folder. "Basahin mo," sabi nito bago tumalikod at naglakad palayo. Pagkatapos, tanungin mo si Marco kung gaano katotoo ang pagmamahal na sinasabi niya. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ni Clara ang folder. Pumasok siya sa loob ng bahay at umupo sa sofa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang nasa loob ay mga lumang newspaper clippings. Ang headline ng pinakaunang artikulo ay tumusok sa kanyang puso. Reyes Shipping Lines, bangkarote. Dahil sa pandaraya ng business partner. Ito ang kwento ng kanyang ama. Ang kwento ng kanilang pagbagsak. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. At sa gitna ng artikulo, nakita niya ang pangalan. Ang pangalan ng demonyong sumira sa kanila, Ricardo Imperial. 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 Ang apelyido ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig na kinuha niya ang kasunod na papel. Isa itong family tree ng pamilya Imperial na nakuha siguro ni Leo mula sa internet. Sa pinakatuktok ay ang pangalan ni Ricardo Imperial. At sa ilalim nito, konektado ng isang linya, ay iisang pangalan lang, Marco Imperial. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang buong mundo niya ay umikot at gumuho sa isang iglap. Ang lalaking mahal niya, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking muling bumuo sa kanyang puso, ay anak ng mismong taong unang dumurog dito. Ang pag-ibig na akala niya ay kanyang kaligtasan ay isa palang pain, isang bitag. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ang bawat mahal kita lahat ay nabahiran ngayon ng dugo ng kanyang nakaraan. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. May dalang isang palumpon ng paboritong bulaklak ni Clara, isang masayang ngiti ang nasa kanyang labi. "Clara, mahal ko." Natigil siya nang makita ang anyo ni Clara. Ang maputlang mukha nito, ang mga matang nanlalaki sa takot at galit, ang mga papel na nakakalat sa sahig. Sinundan niya ang tingin ni Clara papunta sa dyaryo sa sahig. Nakita niya ang headline. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. At sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. "Clara," bulong niya. Ang mga bulaklak ay nalaglag mula sa kanyang kamay. "Hayaan mo akong magpaliwanag," ngunit huli na ang lahat. Ang Clara na nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang babaeng minahal niya. Ito ay ang babaeng puno ng sugat. At lahat ng sugat na iyon ay muling bumukas. Tumingin si Clara kay Marco.
At ang mga mata nito ay walang emosyon, walang buhay, tanging isang malamig at malalim na puot. Dinampot niya ang folder at ibinato ito sa mukha ni Marco. "Halimaw!" sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit na hindi kayang sukatin. "Anak ka ng demonyong pumatay sa tatay ko! Lumayo ka sa akin." Ang mga salita ni Clara ay tumama kay Marco na parang libu-libong kutsilyo. "Anak ka ng demonyo." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, habang naglalakad siya palayo sa apartment ni Clara. Basang-basa sa ulan, walang direksyon, hindi niya alam. Sa buong buhay niya, ang alam lang niya ay isang magaling at istriktong ama si Ricardo Imperial. Isang business mogul na hinahangaan ng marami. Oo, alam niyang may mga kalaban ito sa negosyo. May mga transaksyong hindi malinis, ngunit hindi niya kailanman inakala na mayroon itong ganito kabigat na kasalanan. Pagdating niya sa kanyang mansyon, hindi siya umakyat sa kanyang kwarto. Dumiretso siya sa lumang library ng kanyang ama. Isang silid na halos hindi na niya pinapasok mula nang ito'y pumanaw. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa malaking silyang leather sa likod ng mesa ng kanyang ama. Tinitigan niya ang malaking oil painting nito na nakasabit sa pader. Ang dating paghanga ay napalitan ng isang komplikadong emosyon, galit, pagkadismaya, at isang kakatuwang awa. "Bakit, Tay?" Bulong niya sa hangin. "Bakit niyo ginawa yon?" Hindi na niya tinawagan si Clara. Alam niyang hindi ito makikinig. Alam niyang anumang salita mula sa isang imperial ay lason sa pandinig nito ngayon. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. Anlor, tinawagan niya si Attorney Garcia. Kahit hating gabi na, sinagot nito ang tawag. "Garcia," sabi ni Marco. Ang boses ay pagod. "Kailangan kong malaman ang lahat. Lahat ng tungkol sa transaksyon ng Imperial Corp at Reyes Shipping Lines. 20 years ago, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Marco." "Gawin mo ang lahat," utos ni Marco. "Halongkatin mo ang lahat ng lumang files. Kausapin mo ang mga dating board members. Kausapin mo ang lahat ng taong sangkot na buhay pa. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi para sa akin, para sa kanya." Sa sumunod na mga araw, isinubsob ni Marco ang sarili sa pag-iimbestiga. Para siyang isang detective na binubuo ang isang puzzle ng nakaraan. Bawat bagong impormasyon na natutuklasan niya ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Totoo, nilinlang nga ng kanyang ama ang ama ni Clara. Ginamit nito ang tiwala para makuha ang kumpanya sa mas mababang halaga, ngunit mayroon pa siyang ibang natuklasan. Isang gabi, dinala ni Attorney Garcia ang isang matandang lalaki sa opisina ni Marco, si Mr. De Leon, ang dating personal accountant at matalik na kaibigan ni Ricardo Imperial. "Marco, iha," sabi ng matanda, ang mga mata ay malungkot. "Ang ama mo, hindi siya masamang tao. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali na pinagsisihan niya hanggang sa huli." Ikinuwento ni Mr. De Leon na pagkatapos ng ilang taon, nang bumagsak ang kalusugan ng ama ni Clara, kinain ng konsensya si Ricardo. Sinubukan nitong hanapin ang pamilya Reyes para humingi ng tawad at isauli ang pera. Ngunit lumipat na sila ng tirahan at nawalan na ito ng kontak. Bago mamatay ang ama mo, pagpapatuloy ng matanda, may ginawa siya. Binuksan ni Mr. De Leon ang kanyang dala-dalang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder. Nag-set up siya ng isang secret trust fund. Ang halaga nito ay katumbas ng lahat ng kinuha niya sa mga Reyes, kasama ang interes sa loob ng 20 taon. Ang utos niya sa akin ay hanapin ang pamilya Reyes at ibigay ito sa kanila kapag dumating ang tamang panahon.
Pero pumanaw siya. Bago ko pa man sila mahanap, nakatitig lang si Marco sa mga dokumento. Hindi makapaniwala. Ang kanyang ama, ang demonyo sa paningin ni Clara, ay isang taong pinagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Pero may isa pa, sabi ni Mr. De Leon. Hindi tuluyang nalugi ang ama ni Clara. Bago pa man ideklarang bangkarote ang kumpanya, lihim na binili ng ama mo ang lahat ng utang nito sa bangko gamit ang ibang pangalan. Ang mga assets, ang mga barko, hindi na ibenta. Nakaimbak lang ang mga yon sa isang bodega sa Batangas sa loob ng 20 taon naghihintay. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Marco. Hindi ito para makuha muli si Clara. Hindi ito para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Ito ay para itama ang isang pagkakamaling sumira sa napakaraming buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niyang hindi sasagutin ni Clara ang tawag niya, ngunit sinubukan pa rin niya. Gaya ng inaasahan, diretso ito sa voicemail. Huminga siya ng malalim bago mag-iwan ng mensahe. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng pagmamakaawa. Tanging sinseridad. Clara, simula niya, alam kong galit ka at karapatan mo yan. Hindi ko babawiin ang sakit na idinulot ng pamilya ko sa pamilya mo. Pero may kailangan kang malaman tungkol sa tatay ko at sa tatay mo. Nag-pause siya sandali. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Sa Baywalk. Bukas. Sa paglubog ng araw. Kung hindi ka dumating, maiintindihan ko. Pero sana, dumating ka. Hihintayin kita. Sa loob ng maraming araw, si Clara ay parang isang patay na naglalakad. Ang galit na una niyang naramdaman ay unti-unting napalitan ng isang malalim at nakapanghihinang kalungkutan. Pumasok pa rin siya sa trabaho. Ngumingiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Gabi-gabi, pinakikinggan niya ang voicemail ni Marco. Paulit-ulit. Hanggang sa makabisado na niya ang bawat paghinto, ang bawat paghinga. Isang bahagi niya ang gustong manatili sa galit. Dahil mas madali iyon. Ngunit isang bahagi, ang bahaging minahal si Miguel, ay naghahanap ng kasagutan. Sa araw ng kanilang takdang pagkikita, pinuntahan niya ang kanyang ina na nooy nagpapahinga sa kwarto nito. Nay, sabi ni Clara, umupo sa tabi ng kama. Kung ang taong pinakakinamumuhian ninyo ay gumawa pala ng isang bagay na mabuti bago siya namatay, mapapatawad niyo po ba siya? Tiningnan siya ni Aling Nelia. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Anak, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Para yan sa sarili mo. Para makalaya ka sa bigat na dinadala mo. Hinawakan nito ang kamay ni Clara. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas kay Clara. Dapit hapon na nang dumating si Clara sa Baywalk. Mula sa malayo, natanaw niya si Marco. Nakatayo ito malapit sa seawall, nakatanaw sa papalubog na araw. Ang dating tindig nito na puno ng kapangyarihan ay napalitan ng isang anyo ng pagtanggap at kalungkutan. Naglakad si Clara palapit. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya itong maunang magsalita. Lumingon si Marco nang maramdaman ang kanyang presensya. Walang gulat sa mukha nito, tanging isang bahagyang ngiti ng pasasalamat. Dumating ka, sabi lang nito. Hindi pa rin umimik si Clara. Ang mukha ay seryoso. Hindi sinubukan ni Marco na hawakan siya o yakapin. Sa halip, iniabot nito ang isang makapal na envelope. Hindi ako hihingi ng tawad para sa ama ko. Walang salita ang makakapagpunan sa sakit na dinulot niya. Pero gusto kong malaman mo ang buong kwento. Nag-aalangang kinuha ni Clara ang envelope. Sa loob, nakita niya ang mga dokumento ng trust fund. Ang mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng assets ng kanilang kumpanya ay nakapangalan pa rin sa kanila, sa ilalim ng isang holding company.
Nakita niya ang mga sulat kamay na liham ng pagsisisi ni Ricardo Imperial na naka-address sa kanyang ama. Habang binabasa ni Clara ang bawat pahina, ang kwento ay hindi pala simple. Hindi ito itim at puti. Ang demonyo na matagal na niyang kinamuhian ay isa rin palang taong nagkamali at naghangad ng kapatawaran. Ang tatay mo. Hindi siya namatay na talunan, Clara. Sabi ni Marco. Ang boses ay marahan. Namatay siyang hindi nalalaman na sa huli, na itama ng taong nanloko sa kanya ang kanyang pagkakamali. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Clara. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng paglaya. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 20 taon ay biglang gumaan. Sa kabilang dako ng Maynila, sa head office ng Palawan Airways, si Leo De Castro ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ngunit bago pa man niya matapos, 2 pulis ang pumasok sa kanyang opisina. Mr. Leo De Castro? Tanong ng isang pulis. Ako nga. Inaaresto ka namin para sa kasong libel at slander under the Cybercrime Prevention Act of 2012. Inilahad ni Attorney Garcia na kasama ng mga pulis ang isang folder na puno ng ebidensya, mga screenshots, IP address logs at testimonya mula sa blogger na binayaran ni Leo. Walang nagawa si Leo kundi ang sumama. Habang isinasakay siya sa police car, nakita niya ang paglubog ng araw, ang parehong araw na lumulubog sa pag-asang binuo ni na Marco at Clara. Sa baywalk, ibinaba na ni Clara ang mga dokumento. Tumingin siya kay Marco. Bakit mo ginawa to? Tanong niya. Pwede mo namang itago na lang ang lahat ng to dahil yun ang tama, sagot ni Marco. At dahil mahal kita, kahit hindi mo na ako kayang mahalin pabalik, gusto kong maging malaya ka sa nakaraan. Huminga ng malalim si Clara. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagdududa ay tila tinangay na ng hangin dagat. Ang natira na lang ay ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nagkamali. Nasaktan, ngunit ginawa ang lahat para itama ang mga bagay-bagay. Hindi totoo yan, bulong ni Clara. Ang alin? Naguguluhang tanong ni Marco na hindi na kita kayang mahalin pabalik. Hindi na nagsalita si Clara. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para sampalin ito o itulak palayo. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Isang haplos na puno ng pag-unawa, pagpapatawad at pangako. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa harap ng papalubog na araw, isang bagong umaga ang nagsisimula para sa kanilang dalawa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Palawan Airways ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Sa pamumuno ni Marco, naglunsad sila ng mga bagong programa para sa kapakanan ng kanilang mga empleyado. Kabilang na ang isang mental health support system at mas magandang benepisyo. Ang dating issue ay naging isang testamento ng kanilang pagbangon. At mas lalo pa silang hinangaan ng publiko. Si Aling Nelia, sa tulong ng pinakamagagaling na doktor, ay matagumpay na sumailalim sa isang kidney transplant. Ngayon, masigla na itong tumutulong sa pag-aasikaso ng isang maliit ngunit maginhawang coffee shop sa isang tahimik na kanto sa Quezon City. Ang pangalan ng shop, Bagong Simula Cafe. Sa likod ng counter, abalang-abala ang may-ari nito. Si Clara Reyes, suot ang isang simpleng apron, ay nakangiting nag-aabot ng kapeng barako sa isang customer. Wala na ang anino ng pagod at galit sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang liwanag na nagmumula sa loob, isang liwanag ng kapayapaan at kasiyahan. Gamit ang perang minana niya mula sa trust fund, itinayo niya ang pangarap niyang ito. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pagiging abala. Miss, pwedeng makahingi ng isang basong tubig? Napangiti si Clara bago pa man lumingon. Alam na niya kung kanino ang boses na iyon. Pagharap niya, nakita niya si Marco, nakasandal sa counter,
Suot ang paborito nitong simpleng polo shirt. Hindi na siya ang CEO ngayon. Isa lang siyang ordinaryong customer na bumibisita sa paborito niyang kapihan. "Naku, sir," sagot ni Clara. Sinasakyan ng biro. "Kung hindi niyo po kayang bayaran ng tubig, sana sa pitsel na lang kayo uminom." Nagtawanan silang dalawa. Isang tawang malinis, walang bahid ng masakit na nakaraan. "Kumusta ang araw ng pinakamagandang barista sa buong mundo?" tanong ni Marco. Hinawakan ang kamay ni Clara sa ibabaw ng counter. "Mas gumanda ngayon dahil dumating ka na," sagot ni Clara. Pinisil ang kamay nito. Marami pa ring araw na CEO si Marco, ngunit natutunan na niyang iwanan ang trabaho sa opisina. Mas marami na siyang oras para sa sarili, para kay Clara, at para sa kanilang kinabukasan. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Habang umiinom ng kape, tahimik nilang pinanood ang mga taong dumadaan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin sa ilalim ng mesa. "Naalala ko yung sinabi mo dati," sabi ni Marco, "na ang serbisyo ay nasa lahat ng dako. Dito sa cafe mo, nakikita ko yon. Hindi lang kape ang binibigay mo. Nagbibigay ka ng ngiti, ng komportableng lugar. Nagbibigay ka ng pahinga." Ngumiti si Clara. "Natutunan ko yan sa isang napakagaling na mentor." Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Clara, natutunan kong ang yaman at kapangyarihan ay walang kwenta. Kung wala kang kapayapaan sa puso, ikaw ang kapayapaan ko." Sumandal si Clara at inilapit ang kanyang mukha. "At ikaw naman," bulong niya. "Ang katuparan ng pangalawang pagkakataon ko." Tumingin sila sa labas. Ang araw ay muling papalubog. Nagpipinta sa langit ng kulay kahel at rosas. Ngunit para sa kanila, hindi ito isang pagtatapos. Isa itong paalala na sa bawat paglubog, laging may bagong umaga na naghihintay. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Sabi ni Clara, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Pero mali sila. Dugtong ni Marco. Hinagkan ang kanyang buhok. "Oo, mali sila." Pagsang-ayon ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Natutunan kong hindi perpekto ang pag-ibig. Ito ay tungkol sa paghilom ng mga sugat ng magkasama." At sa loob ng maliit na kapihan na nagngangalang bagong simula, ang dalawang pusong minsay na sugatan at nagkasakitan ay tuluyan ng naghilom, pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas matatag dahil sinubok ito ng panahon, ng kasalanan, at ng pagpapatawad. At dito po nagtatapos ang kwento ni Marco at Clara. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan, ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga peklat na ito. Sa halip, ito ang nagbibigay lakas sa atin na harapin ang kahapon, patawarin ang mga pagkakamali, at buuin muli ang ating mga sarili ng may kasama. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon at aral. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Marco at Clara? Nais po naming marinig ang inyong mga komento. At kung mayroon po kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!